Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang balita tungkol dito kay Pi Network or mas kilala bilang Pi na tila muling binibigyang pansin ng mga malalaking investors or tinatawag po nating crypto whales. Ayon po sa mga bagong datos mula sa blockchain, mahigit 41 million na Pi coins ang binili ng mga whale sa loob lang ng 2 araw. Nakatumbas po ng halos $27 million. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano po ang ibig sabihin ng galaw ng mga whale na ito. Posible na nga bang sumabog ang presyo ni Picoin ng hanggang $1? May pag-asa bang umabot ito sa $5? At higit po sa lahat, ay aalamin natin kung ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Picoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit biglang naging usap-usapan si Pi Network ngayon. Ang Pi Network ay matagal na po kasing kilala dito sa mundo ng crypto dahil po sa pangako nitong inclusive blockchain system kung saan kahit sino ay pwede pong maging bahagi nito. Pero nitong mga nakaraang araw, biglang sumabog po ang atensyon kay Pi Network dahil po sa mga galaw ng mga malalaking investors. May mga crypto whales na bigla na lang nag-withdraw ng milyong-milyong Pi coins mula sa mga centralized exchanges tulad po ng OKX. Sa mundo ng crypto, kapag may whale na nagwi-withdraw ng malaking halaga ng coin mula sa exchange, kadalasan ito ay sinyales na hindi nila planong ibenta agad, kundi gusto nilang i-hold. Ibig sabihin ay naniniwala sila na tataas pa ang presyo nito. Isang whale lang daw ang bumili ng mahigit 48 million na Pi coins at yan ay tinatayang nasa $31 million ang kanyang halaga. Dahil dito ay lumiliit ang supply ng Pi coins sa mga exchanges na pwede pong magdulot ng supply squeeze, isang kondisyon na nagdudulot po ng pagtaas ng presyo kapag lumalaki ang demand. Yan, ngayon ay ano naman ang sinasabi ng yan po yung transaction details ng whale dito. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators dito kay Pi Network ngayon. Ayan. Sa kabila po ng hype mula sa whale activity, si Pi Network ay kasalukuyang umiikot lamang po sa presyong 0.63. Pero ayon po sa mga technical analysts ay may double bottom pattern na nabubuo dito sa kanyang chart. Ayan. Makikita po natin yan sa kanyang daily chart time frame dito. Ayan, isa po itong pattern na kadalasang nauuwi sa bullish breakout. Kapag nalampasan po ni Picoin ang presyong 0.645 resistance, posibleng tumaas ito sa susunod na level na nakaabang po sa presyong 0.7857. At kung magtutuloy-tuloy po ang kanyang momentum, baka maabot na nito ang matagal nang inaasam ng marami na $1 price level. Ang Relative Strength Index or RSI ay nakapwesto naman po sa 47. Ayan, ibig sabihin nito ay hindi overbought. Ayan, hindi pa overbought o hindi rin oversold. Habang ang average directional index naman or ADX ay nasa 20. Kung saan ay nagpapakita ng mababang trend strength at hindi ibig sabihin ay nasa consolidations pa rin ang galaw ni Pi. Ngayon ay may chance ba talagang umabot sa $5 na presyo itong si Picoin? Ayan, ayon po sa ilang mga analysts, oo, pero hindi ito madali. Si Picoin ay bumaba po ng halos 80% mula sa dating high nito na halos $3. Pero may ilan na naniniwala na magsisimula pa lang ang paglalakbay ni Picoin patungo sa $5 na presyo. Sabi nga ng isang analyst na si Moonjeff, malakas daw ang support zone ni Picoin sa 0.60 at mukhang bullish daw ang chart formation nito. Ang problema lamang ay marami pong kondisyon ang kailangang matupad bago po ito mangyari. Ngayon is ano po ang mga problema sa Pi Network na kailangang ayusin bago po sumipa ang presyo nito? Unang-una ay may issue sa tokenomics ni Pi Network. Sa loob po ng susunod na 12 buwan ay may inaasahang 1.5 billion na tokens na maia-unlock.
Sa kasalukuyang presyo, ang halaga po nito ay nasa $83 million na posibleng magbaha sa market kada buwan ng halos 130 million tokens. Bukod pa dito ay nasa kamay pa rin ng Pi Core team ang 35 billion na Pi coins, habang ang natitirang 65 billion ay nasa mga early adopters at community. Dahil dito ay marami ang nag-aalalang baka may centralization na nangyayari. Ngayon is ano po ang kailangan para magtagumpay si Pi Network sa hinaharap? Ayon po sa mga analyst, para tumaas po ang tunay na halaga ni Picoin ay hindi lang dapat puro hype. Kailangan po na lumawak ang kanyang ecosystem. Dapat may mga dApps o decentralized applications na gagamit po ng Pi blockchain. Maliban dito ay kailangan po talagang magkaroon siya ng real-world use cases. Kailangan na magamit talaga ang Picoin sa tunay na buhay, gaya ng pambayad sa produkto or serbisyo. At syempre, kailangan na rin po niyang makapasok sa mga malalaking exchanges. Kapag nalista po si Picoin sa mga major platforms gaya po ni Binance o Coinbase, mas maraming investor ang magkakaroon ng access at saka tiwala rito. May mga usap-usapan na baka malista po siya sa HTX dahil nakita ang logo ng Pi sa kanilang social media post. Ngayon is ano po ang dapat nating bantayan sa darating naman na Consensus 2025. Ayan, nalalapit na po yan. Ang ngayong darating po na May, si Ginoong Nicholas Kokkalis, siya po ang founder ng Pi Network, ay magsasalita sa Consensus 2025 conference sa Toronto. Isa ito sa mga pinakamalaking crypto event kung saan higit 20,000 participants ang inaasahang dadalo. Kasama na ang mga institution na may hawak ng higit $4 trillion na assets. Kapag naging maganda po ang presentasyon ni Ginoong Nicholas at maipakita niya na handa na ang Pi Network Mainnet, posibleng ito ang magbukas ng pinto para sa malaking adoption. Pero ayon po sa ilang eksperto, dapat munang ayusin ng Pi team ang mga bagay gaya po ng KYB or Know Your Business clearance at ang full support ng Mainnet para sa mga developers. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng market ngayon tungkol kay Pi Network. Sa kasalukuyan ay naglalaro po ang kanyang presyo sa 0.63 to 0.64 kung saan ay meron po siyang market cap na higit $4.3 billion. Ayon po sa ilang prediction models, posible raw itong tumaas hanggang $2.08 bago po sumapit ang May 21, 2025. Ibig sabihin ay may posibilidad po ng 228% na increase sa presyo. Pero tandaan natin, ang fear level ay nasa 39 pa rin. Yan po ang Fear and Greed Index. Kaya maraming investors ang nananatiling maingat at hindi patiyak sa galaw ng market. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Pi Network. Ayan, mahalaga pong bantayan natin ang mga susunod na buwan. Kasi ang mga whale na bumibili ngayon ay posibleng senyalis ng long-term confidence. Pero dapat po nating intindihin na hindi po sapat ang hype. Kailangan po natin ng real-world utility at matatag na network para masabi nating solid na investment itong si Picoin. Kapag naayos po ang tokenomics, tumaas ang adoption at naging available sa mga maraming exchanges, malaki po ang tsansa na makuha ni Picoin ang inaasam nating presyo. Pero habang wala pa ang mga ito, maging maingat po tayo sa pag-invest at iwasan natin ang emotional decisions base lamang po sa hype. At yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Picoin ay isa po sa mga project na may potential naman, pero kailangan natin ng tamang direksyon at saka execution. Hindi po sapat ang dami ng users. Kailangan din ng gamit sa tunay na buhay. Maganda po ang balitang may whale accumulation, pero ito ay paalala lang na may mga matatalinong investors na nagpuposisyon ng maaga. Kaya kung seryoso po ang Pi Network sa kanilang vision, kailangan nilang ipakita ito sa gawa, hindi lamang po sa salita. Ang mga Pinoy na active po sa Pi community ay may chance na maging bahagi ng malaking pagbabago. Pero tandaan natin, ang bawat investment ay may kaakibat na risk. Maging responsable po tayo at mag-research palagi.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.